Sa unang bahagi ng 1990s ng American West, dalawang bandido ang nagnanakaw sa disyerto at nilaslas nila ang leeg ng isang naglalakbay at ninakawan nila ito ng pera. Nang biglang narinig ng isa sa mga bandido ang tunog ng hoofbeats at tila may paparating na isang patrol. At dahil ayaw na mapunta sa bilangguan, mabilis silang nagtungo sa kalapit na bundok at narinig nila ang isang malamig na sigaw at sa mga bato ay may nakaukit na palatandaan na huwag pumasok, ngunit hindi sila huminto hanggang sa makita nila ang mga kalansay na nakasabit sa mga puno. Ang nakakabatang bandido ay nabahala ngunit iginiit ng nakakatanda na magpatuloy sila. At sa sumunod na segundo ang nakakatandang bandido ay nakatagpo ang kanyang katapusan at ang natitirang bandido ay tumakbo sa labis na takot at nagtago ng 11 araw bago narating ang isang maliit na bayan. At dahil labis pa rin ang takot, mabilis nitong inilibing ang ninakaw na pera sa ilalim ng puno, ngunit ang eksenang ito ay nasaksihan ng deputy ng bayan na si Chicory. Inakala ni Chicory na kahina-hinala ito kaya bumalik ito sa istasyon at nagsumbong kay Sheriff Hunt. Nang matagpuan ni Hunt ang bandido, umiinom ito sa lugar upang pakalmahin ang kanyang sarili. Nagtanong si Hunt sa kanyang pangalan at pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan binigay nito ang pangalan ng nakakatandang bandido. Hindi pa nakarinig si Hunt ng ganoong kasinungalingan at nang kunin nito ang kanyang baril, ang bandido ay nagpanik. Binaril siya ni Hunt at pagkatapos ng kanyang pagtatago ay napunta pa rin ito sa kulungan. Walang katibayan si Hunt para hatulan siya kaya maaari lamang niya itong hawakan bilang isang sospek at pinadala si Bruder upang kunin ang doktor. Ang nayon ay may isa lamang doktor na isang babae na ang asawa ay nabali ang kanyang paa matapos na mahulog sa bubong dahilan upang hindi ito makagalaw sa matagal na panahon. Inaalagaan niya ito at ang kanilang oras na magkasama ay muling nagpasigla sa kanilang relasyon. At sa mga sandaling ito ang doorbell ay tumunog at nasa labas si Bruder at pinapaliwanag ang sitwasyon. At nang malaman na mag-aalis lamang ng bala sa binti ng isang sospek, mabilis na nag-impake si Samantha ng kagamitan at nagtungo sa istasyon. Ngunit nang makita nito ang sospek na pagtanto nito ang kanyang kondisyon ay malubha at hindi lamang ito nabaril sa binti, ngunit mayroon din itong mataas na lagnat at kailangan alagaan buong gabi. Inutusan ni Hunt ang batang deputy na manatili sa kulungan upang tulungan si Samantha at pinauwi nito ang iba para magpahinga. At hindi nila alam ang mga pumatay sa nakakatandang bandido ay mga cannibal at hindi nila isusuko ang kanilang pagkain at sinusubaybayan nila ang amoy nito patungo sa nayon. Umalingaw-ngaw ang nakakatakot na iyak sa lansangan ngunit walang pumansin. At sa kaparehong oras narinig ng isang lalaki ang ingay mula sa kamalig at kumuha ito ng isang ilaw para suriin at sa kadiliman nakita nito ang ilang kakaibang anino. Ang lalaki ay tila nanigas sa takot ng ilang sandali at umatake ang panganib. At sa sumunod na araw natuklasan ng mga tao ang kanyang katawan na nakahandusay sa lupa at nakabuka ang kanyang tiyan at ang lahat ng mga kabayo sa loob ay nawawala. At mas nakakatakot ang kulungan ay pinasok din ng puwersahan at si Samantha ang batang deputy at ang sospek na bandido ay wala na rin sa lugar at iniwan lamang ang isang native na espada na nakasabit sa pader. Si Arthur ay naghintay buong gabi sa kanyang asawa kung saan natanggap lamang nito ang nakakalungkot na balita sa pagkawala nito. Naniniwala si Hunt na dinukot ng mga native ang doktor at ang iba pa kaya tumawag ito ng isang eksperto upang alamin ang pinagmulan ng espada. Sinabi ng eksperto kay Hunt na isang grupo ng mga hunter ang may ganitong sandata. At wala silang pangalan sa kanilang tribo at walang sariling wika at ang tawag sa kanila ng mga scholar ay troglodytes. Alam ng eksperto kung saan sila nakatira ngunit tumanggi ito na gabayan sila sa lugar. Tinuya siya ni Arthur at sinabing natatakot ito sa sarili niyang uri ngunit sinabi ng eksperto na masyadong mapanganib. At lumalabas na ang troglodytes na kahit kahawig ng mga katutubo ay isang ganap na ibang lahi. At para sa kanila ang mga tao ay pagkain at ang mga babae ay ganap na kasangkapan lamang para sa pagpaparami at sa oras na mga anak sila kinakatay nila ito na parang karne. Matagal nang minarkahan ng mga eksperto ang lugar nila na ipinagbabawal at kilalang lugar bilang Valley of the Starving. Ang mga troglodyte ay lubhang teritorial at sinumang pumasok sa kanilang lupain ay susundan nila hanggang sa dulo ng daigdig. At kahit alam ang panganib, iginiit ni Hunt ang pagligtas sa kanila at mabilis siyang binigyan ng eksperto ng isang mapa. Ibinahagi ni Hunt ang desisyon sa asawa ni Samantha na si Arthur kasama na si Chicory at Bruder at doon nabuo ang four-man rescue team. Umalis sila na may dalang pagkain at armas at ilang medical kit at planong sakupin ang 5 araw na paglalakbay ng 4 lamang sila kasama si Arthur na may pinsala sa binti. At para sa kanya ito ay napakahirap dahil kailangan pa niya ng tulong para lamang makababa sa kanyang kabayo. Pinayuhan siya ng iba na manatili na lamang at maghintay sa balita ngunit si Arthur na labis ang pagmamahal sa kanyang asawa ay nagpumilit na sumama sa rescue mission. At sa pagsapit ng gabi sa unang araw nakahanap sila ng lugar para magkampo at inihanda ni Hunt at Chicory ang apoy at kanilang pagkain. Habang si Bruder ay nag-set up ng mga wire na may kampana sa paligid ng kanilang kampo.
Sinabi nito sa iba na para ito sa kaligtasan at inisip ng tatlo na masyado lamang itong nag-iisip. Hindi natuwa si Chicory sa kanya ngunit mahigpit na ipinagtanggol ni Bruder ang kanyang sarili. Mabuti man o hindi ang dahilan tumigil sila na pigilan ito at pagkatapos kumain silang apat at humiga sa banig para matulog. Nang biglang tumunog ang matulis na kampana at oras na mag-react si Chicory at Hunt si Bruder ay hinarap na ang nanghimasok. At sa pagdinig sa mabigat na paghinga ng isang hayop sa kadiliman na pagtanto nila kung gaano sila naging pabayang dalawa. At sa sumunod na araw nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay at sa isang maliit na batis kumuha sila ng tubig at nawala si Arthur sa grupo na nagpahinala kay Chicory at mabilis niya itong sinumbong kay Hunt. Itinaas ni Bruder ang kanyang binocular at nakita si Arthur na binabaril ang isang ahas. Pagkatapos ay bumagsak sa labis na sakit habang ginagamot nito ang kanyang binti. At lumalabas na pagkatapos ng isang araw na sapilitang paglalakad ang kanyang binti ay namaga at mas lalong lumala. At dahil takot na iwanan sinubukan itong palihim na gamutin ang kanyang sugat at nang bumalik ito sa grupo pinigilan siya ni Hunt at kinumpiska ang kanyang morphine. Hindi siya inakusahan ni Hunt ng kahit na ano ngunit sa halip tinignan nito si Arthur na walang karanasan at nag-aalala sa kanyang pamamaraan na baka mas lumala ang mga bagay. At mas mabuting hayaan na lang sa may kasanayan ang pag-aalaga sa kanya. At sa gabi si Bruder ay nag-scout sa kampo gamit ang kanyang binocular at inayos ni Chicory ang benda sa binti ni Arthur ngunit ang resulta ay hindi maganda. At dahil nagsilbi bilang isang medikal sa digmaan masasabi ni Chicory kahit walang gamit na ang impeksyon ay lumalala na. At kung hindi agad ito magagamot kailangan itong putulin ngunit sa panahon na yun ang survival rate sa pagputol ay lubhang mababa. At doon dalawang estranghero ang lumapit sa kanilang kampo at ang dalawang lalaki ay nagsindi ng apoy upang ipakita ang mabuting kalooban at itinapon ang kanilang mga baril. Ngunit sa oras na hawakan nila ang kampana mabilis na nagpaputok si Bruder at si Hunt at Chicory ay nagpanik. At dahil umaasa lamang sa kanyang sariling hinala kinuha nito ang dalawang inosenteng buhay at sa unang pagkakataon ay nagpakita si Hunt ng galit dahil may paraan ito sa pagtatanong sa mga estranghero nang hindi dumadanak ang dugo. Ngunit tumanggi si Bruder na umatras dahil ang kanilang kampo ay nalantad at ang lugar na yun ay hindi naligtas. Kailangan nilang lumipat sa isang mas ligtas na lugar at hindi na maaaring magsindi pa ng apoy. Kaya mabilis silang nag-impake at naghanap ng lugar na nasa likod ng gilid ng burol. At doon nakapagpahinga sila ngunit habang nakatulog dumating ang mga tulisan at ang pag-iingat ni Bruder ay napatunayang tama ngunit sila ay tinambangan pa rin. Siya ay nasaksak sa likuran at ang kanilang mga kabayo ay ninakaw at hindi makapaniwala si Bruder dahil ang kanyang kabayo ay matalino at tapat at hindi kailanman magsasakay ng magnanakaw. Itinuro siya ni Arthur sa isang direksyon at marahan na naglakad si Bruder at nakita ang kanyang kabayo na nakahiga sa damuhan. At sa kanyang sariling kamay tinapos nito ang pagdurusa ng kanyang minamahal na kabayo. Isang mabigat na pakiramdam ang bumalot sa kanila ngunit ang misyon nila ay kailangan magpatuloy. At dahil walang kabayo napilitan silang maglakad habang ang oras ay bumibilis at 3 araw na lamang ang natitira. Kinakailangan nilang maglakbay ng buong araw at gabi at iwasang matulog sa gabi upang maiwasan ang pananambang. At para kay Hunt at sa iba pa ito ay mahirap ngunit posible at para kay Arthur ito ay halos imposible ngunit tumanggi ito na umatras at dahil sa kanyang determinasyon ang iba pa ay hindi siya maaaring talikuran. At sa 3 araw nauna si Arthur at ang iba pa ay nag-ayos ng gamit at sumunod sa kanya. At nang sumikat ang araw na abutan nila si Arthur at malinaw na hindi ito makakasabay sa bilis nila. Kaya napagkasunduan nila na markahan ang trail ng 4 na bato na magpapahintulot kay Arthur na sundan. At sa pagsapit ng hapon pagkatapos magmarcha sa matinding paghihirap na tagpuan ni Arthur ang kanyang mga kasama na nagpapahinga sa lilim at sa tabi nila ay ang isang mapa na inihanda para sa kanya. At dahil sa pagod bumagsak ito at mabilis na nakatulog ngunit hindi nagtagal ay nagising siya ng kanyang mga kasama at oras na para umalis. At sa pagkakataon na ito hindi pa nito nababawi ang kanyang lakas at binulyawan si Bruder dahilan upang mawalan nito ng balanse at mas lumala ang kanyang pinsala sa binti. At pagkatapos sumuko ito sa kanyang kapalaran at pumayag sa mungkahi ni Chicory na operahan siya. Ang operasyon ay naging maayos at sa ilalim ng epekto ng morphine nawala ng malay si Arthur at iniwan ito nila Hunt. At hindi nagtagal narinig nila ang pamilyar na nakakatakot na sigaw at ibig sabihin na malapit na ang tribo sa kanila. Itinaas nila ang kanilang mga baril ngunit walang pag-atake ang dumating sa ilalim ng gabi. At isa pang araw ang sumikat at nakita nila ang mga bakas ng kuko sa disyerto at mula sa hugis nakilala nila ang bakas na yun ang mga ninakaw na kabayo sa kanilang nayon. At sa pagsunod sa bakas natagpuan nila ang pugad ng tribo at hindi pinansin ang babala na nakaukit sa mga bato. At katulad ng mga bandido sa una narating nila ang lagusan sa libingan ng tribo at nauna si Bruder upang mag-scout. At matapos ng kanyang signal si Hunt at Chicory ay maingat na sumunod ngunit habang inakala nila na nakatago sila ang mga troglodyte ay nakita na sila.
Minaliit nila ang lakas ng kalaban at natalo ng walang pagkakataon na lumaban pabalik at ang pagligtas sa mga kasama nila ngayon ay tila wala ng pag-asa. Ang braso ni Bruder ay nawasak at hindi matanggap na maging isang lumpo kaya humiling ito ng dinamite kay Hunt. Balak nitong isakripisyo ang kanyang sarili para bigyan ng oras si Hunt at Chicory na makatakas. At nang makita ang desisyon ni Bruder, dinala ni Hunt si Chicory at umalis ng walang pag-aalinlangan. At habang umatras sila patungo sa gilid ng pinagbabawal na lupain, isang malakas na pagsabog ang naganap sa likuran nila. At sa malakas na pagsabog binigay ni Bruder ang kanyang buhay, gayunpaman si Hunt at Chicory ay hindi pa rin nakaligtas at nahulog sila sa pananambang ng tribo. Kinaladkad sila patungo sa pugad at sa daan nakita ni Chicory ang katawan ni Bruder katabi ang katawan ng isang troglodyte at nakaramdam ito ng kaginhawaan dahil may kapalit na buhay ang kanyang ginawa. At sa paanan ng bundok sumigaw ang mga troglodyte at nang matapos ito dalawang tali ang inihagis pababa sa kuweba at itinali nila si Hunt at Chicory at inilagay sa isang kulungan sa loob ng kuweba. Ang bilangguan ay may 3 pader na bato at ang harapan nito ay natatakpan ng makakapal na kahoy. At sa loob si Samantha at ang batang deputy ay nakakulong at ang bandido ay matagal nang naging pagkain ng mga troglodyte. At ngayon ay kakain ulit sila at kinaladkad nila ang mahinang deputy palabas ng selda at tinanggal ang kanyang damit at binali ang kanyang mga braso. Hindi inaasahan ni Hunt na sa halip na maligtas ang sinuman mapipilitan itong panuurin na kainin ng buhay ang kanyang kasama. Galit itong nagsalita sa deputy at sinusubukan na bawasan ang kanyang nararamdamang sakit. At ang deputy nang makita si Hunt ay binanggit ang bandidong sospek at matapos na iulat ang kanyang huling tungkulin nagsalita din ito tungkol sa kanyang kapatid. At sa pagtanggap ng pangako ni Hunt ipinikit nito ang kanyang mata upang salubungin ang kanyang kamatayan. Ang deputy ay kinatay na parang karne at mabilis na kinain ng mga troglodyte. At dahil nahaharap sa ganitong eksena si Hunt at Chicory ay nawalan ng pag-asa at ang kanilang tanging pag-asa ay si Arthur, ngunit paano sila ililigtas nito kung hindi man lang ito makapaglakad? Hindi na iwasan ni Samantha kundi ang isumpa sila, ngunit nalaman din ito ang bilang ng mga troglodyte. May mga 14 sila sa kabuuan at 2 sa kanila ay baldado at may mga buntis na babae at ang tunay na puwersang lumalaban ay 12 lalaki at dahil 3 na ang namatay 9 na lamang ang natitira. At kung mas marami silang mapapatay mas magiging mataas ang pagkakataon na mailigtas sila ni Arthur. Gumawa si Hunt ng plano at nagkunwari ito na alak ang bote ng morphine at sinubukan na inumin ito. At ang mga troglodyte sa pag-aakalang isa itong magandang bagay ay kinuha ito upang tikman. Bagamat hindi nila nagustuhan ng lasa, ang dami ng kanilang nainom ay sapat na para mamatay ang 2 sa kanila. At ngayon 7 kalaban na lamang ang natitira at sa mga sandaling yun si Arthur ay nagising mula sa kanyang pagkakatulog at sinundan ang 4 na batong trail at umaasa sa morphine upang mapawi ang sakit. At isang araw habang nagpapahinga 2 troglodytes ang nakita siya at nagawa nitong magpaputok ng mabilis. Ang kanyang asinta ay hindi kasing talas ng kay Bruder, ngunit tila ang kanyang kapalaran ay hindi natitinag at ang kanyang talino ay muling nabuhay. Naalala nito ang mga sigaw ng troglodyte at sinuri ang lalamunan ng isang bangkay. At doon nakita nito ang isang espesyal na buto at inilagay niya ito sa kanyang bulsa at nagpatuloy patungo sa pinagbabawal na lupain. At nang makita nito ang mga gamit ni Hunt, nagpatunay ito na ang pagpapatuloy ay delikado kaya umakyat si Arthur. At sa paggamit ng buto iniligaw nito ang mga troglodyte at tinambangan sila. At habang papalapit ito sa lungga natuklasan ng troglodyte sa loob ang panlilinlang ni Hunt. Kinaladkad nila ang bangkay sa kulungan at pinatumba si Hunt hanggang sa mawalan ng malay at nilaslas ang kanyang tiyan at ipinasok ang bote sa loob ng sugat. Nagising si Hunt sa matinding sakit at natatakot na ang troglodyte ay tila natutong gumamit ng baril. Tinamaan siya ng bala sa kanyang tiyan, ngunit buong lakas itong lumaban pabalik. Nagawang marating ni Arthur ang kulungan, ngunit si Hunt ay may kaunting oras na lamang na natitira. At determinado na ibigay ang kanyang huling lakas, kinuha ni Hunt ang isang baril mula kay Arthur at pinagmasdan nito ang 3 na umalis. At sa paglabas sa kuweba nakita ni Chicory ang buntis na babae na binanggit ni Samantha at ang kanilang tiyan ay namamaga ng husto habang ang kanilang mata ay nabulag ng mga kahoy na spike at pinutol ang kanilang paa at kamay na ginamit na pagkain ng mga troglodyte at nagdurusa ng mas masahol pa sa kamatayan. At sa may mabigat na puso iniwan ng 3 ang pugad ng tribo nang hindi nagbabantay. At nang makalayo sila sa bukas na kapatagan nakarinig sila ng 3 putok ng baril mula sa direksyon ng kuweba at alam nilang ang mga troglodyte ay naubos na. Bagamat si Bruder at Hunt ay namatay ang nayon at ang mga tao nito ay maaari nang mamuhay ng payapa. Ang kwento ng Bone Tomahawk ay nagtatapos dito, bagamat ang 4 na lalaki ay magkakaiba sa mga kanilang paraan, binahagi nila ang katapangan, tungkulin at sakripisyo ng mga tunay na bayani sa kanluran. At kung mahilig ka sa mga western, isa ito sa mga pelikulang hindi mo dapat palampasin. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.